At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang mainit na balita ang lumabas tungkol kay President Kuting ng Norte Jr. at sa kanyang asawa na si Unang Ginang Liza Smugs. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng isang insidente na kinakasangkutan ng mag-asawa at lumalabas ng sinasabing aksidenteng nasaksak ang Unang Ginang. Lamin natin ang buong detalye sa pangyayari. Kanina lamang kumalat ang mga balita sa social media at ilang media outlets na nagkaroon umano ng matinding pagtatalo sa pagitan ni President Kuting ng Norte Jr. at ng Unang Ginang. Ayon sa mga ulat, ang pagtatalo ay nauwi sa isang insidenteng pananaksak. Bagamat walang opisyal na pahayag mula sa Malacanang, maraming netizens ang nagbigay ng kanilang reaksyon sa mga pangyayari at kasalukuyang itong pinag-uusapan sa iba't ibang plataforma. Ilang saksi ang nagsabi na sinubukan ng Pangulo at ng kanyang mga tauhan na ayusin ang sitwasyon matapos ang aksidente. Naitakbo umano agad si Liza Smugs sa isang pribadong ospital kung saan siya sumasa ilalim sa masusing medikal na pagsusuri. Patuloy ang pag-monitor sa kanyang kalagayan, ngunit wala pang opisyal na impormasyon ukol sa kanyang kalusugan mula sa mga doktor. Samantala, isang rumor ang nag-ugat na kaya nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mag-asawa ay dahil sa isyong di umano'y pagkakaroon ng kabit ni Liza Smugs. Bagamat wala pang matibay na ebidensya o kumpirmadong ukol dito, malaki ang maging epekto ng mga balitang ito sa imahe ng Pangulo, lalo na sa mga personal na aspeto sa kanyang buhay. Ayon sa ilang eksperto, maaaring magkaroon ng implikasyon ito sa kanyang liderato kung hindi agad mapapawi ang issue. Sa kabila ng mga haka-haka at spekulasyon, ipinahayag ng ilang malapit sa pamilyang Marcos na huwag basta-basta maniwala sa mga kumakalat na chismis hanggat walang opisyal na kumpirmasyon. Ayon sa kanila, ang mga ganitong balita ay kadalasang pinapalala ng social media at maaaring makasira ng reputasyon ng mga nasasangkot. Patuloy nating susubaybayan ang balitang ito at ang mga magiging hakbang ng Malacanang upang malinawat ang tunay na pangyayari. Hangad nating maging maayos ang kalagayan ni Liza Smugs at sana'y magbigay ng pahayag si President Kuting ng Norte Jr. ukol sa insidenteng ito. Sa kabila ng kontrobersya, ang mahalaga sa ngayon ay kalusugan at kaligtasan ng mga sangkot. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Dala ko pa naman sila, may bisita kami that time. Tapos, Uh-huh. we're in one table. Tapos bigla lang, meron na lang naglatag doon na ginawa niya in front of my daughter. Sabi ng mommy, yung eldest ko, di ba? Sabi niya, Mommy. Tapos sabi ko, I know. Sabi ko, bring your friends out here. Parang lumayo kayo sa amin. Siyempre kakahiya, di ba? Parang kilala ko pa yung mga gumagawa. Matatanda na kami. Hindi ko in-expect na gagawin nila sa harapan ng mga Naglatag. bata. Linawin lang natin. Oo. Naglatag ng Yes. buffet na pulburon. Yes. Nashock ako. Tapos may bisita kami nun galing And sa these people, mga kaibigan ni Bangag. Yeah, common friends. Common Kakilala. friends. Okay. Kakilala. So I cannot Pero- stay na close sa kanya, pero common friends, yes. Pero narinig, may mga instances before na talagang modus nitong, hindi ko naman sinasabi, I mean, wala naman tayong ebidensya na ito yung message lang ng ating follower Yeah. na, I don't know kung kasabwat ba yung may-ari ng bar. Pero may narinig ka bang ganitong incident? Kasi this is alarming. Para sa mga palangga natin, mga kababayan natin, na mga balikbayan, na kahit pa paano they have, they are capable na mag-enjoy sa mga bars na yan, particular sa Taguig. So may narinig ka Oo. ba na ganitong issue na dinadrag yung mga tao doon tapos ninanakawan in the past? Sis, alam mo, in any bars talaga normal yan. May gumagawa niyan. Pero ako, eto lang yung sabihin ko sa'yo. Ako, I don't Okay. believe naman na modus yan ng owners. Possible na modus yan ng mga nagtatrabaho doon. Nakuha mo? Or may kakutsaba sila na nagbebenta ng drugs. Yung mga sindikato, possible. Pero yung, kasi sis, in a way, kilala ko yung owners. Hindi nila I see. gagawin. Maliit for them yan. Maliit for them. In Oo, fairness maliit with na them. relo-relo lang. Oo. So, Pero why they allow? at saka, well, sis, Go it's ahead. not allowing eh. They cannot control. You know what I Okay. mean? Parang, for me, I'm not defending sabi ko nga sa'yo, galit sila, Yeah. pero yun, I'm just speaking the truth. Kasi sasabihin ko naman kung ano yung opinion ko, di ba? Parang ikaw din. Oo. So sa akin, ayun, hindi ako naniniwala na yung gawain yun ng owners. Naniniwala ako na penetrate ng sindikato
na nagbebenta ng mga drugs inside yung mga tao doon. May commission kayo, kapag ginawa nyo to, may makukuha kayong ganon. For sure, like, para makarating sa'yo yan, ako, hindi yan nakarating sa owner. So, kasi kung may ganyang problema, aayusin yan ng owners. Kasi definitely, they know their social media. For sure, ang kasabwat dyan, yung mga sa management, hindi yung owners. Naniniwala ako dyan. So, dapat, yan ang i-check ng mga owner ng clubs. No, in Kasi the first place, nasisira rin sila. sister, in the first place, dapat i-raid yung club na yan. Yes. Kasi dapat na nagbo-buffet sila ng pulburon, may mga spike sila. Ayun na nga, may mga sindikato, pinapatulog di ba? sila. Oo. Sindikato. Yeah. Somehow, maybe you're right. Okay, maybe you're right kasi sabi mo nga, Yeah. somehow you're right, nakakalala mo yung owner na yun. Pero, Yeah. well, that's your opinion dahil yun yung pagkakalala mo sa tao. Ako, bilang isang outsider, parang sa akin kasi, as a bar owner, kung ako yung manager o ako yung may-ari, kung matino ako may-ari ng business, I will make sure na yung aking mga customers ay hindi napapahamak. And this is not Agree. only one incident, di ba? So, tama ka din na maaaring nga wala kang alam yung owner at maaaring Hindi nire-report. at modus mismo ng mga taong bangag na nandoon. Pero kasi sis, I'm sorry but I will disagree. It's Kasi okay. ganito yan. Oo. Pero kasi ganito yan. Kung inaalaw ng owner, alam niya, di ba, na nagbo-buffet. Would you agree na alam ng owner na nagbo-buffet sila ng pulburon? Alam, di ba? Oo, for sure. Sis, sabi ko nga lantaran, di ba? Okay. So kung lantaran, kung inaalaw ng owner na masira ang kinabukasan ng mga bata o matanda o nag-violate sila ng law in front of people, yung mga customers doon, so posible din, may porsyento din, siguro na maaring alam nila yung mga ginagawang modus doon na drag pinapatulog yung mga customers doon, tapos ninanakawan, parang pinababayaan lang nila, no? Pwede rin ganun. That's my opinion. Pwede rin sis na galit sila dun sa tao. Pero tama din, tama ka rin na maaring wala silang alam. Let's give them the benefit of doubt. Yeah. Meron din isa sis, yung kasi, in a way, alam mo naman pag ugaling addict yung ibang tao, baka pinagtripan. Alam mo yung, pagtripan natin to mayabang, di ba? Addict Pwede rin. Pero kasi kung responsible owner ka ng isang club, for sure may CCTV yan in all corners. Right? Yes. So kung may CCTV yan, at kasi nagreklamo itong nawala ng Rolex eh. So, nagreklamo siya. Yes, nagreklamo eh. Okay. So walang nagawa yung bar owner. Parang in-ignore lang. Parang, mag-report ka. May police report. Okay. Okay? Pero walang nagawa ang police. Wala rin nagawa. According to my source, walang nagawa. Kaya nga sabi ko, ito yung ginagawa, kung ito yung nangyayari sa isang bar, 2 bar, 3 bar sa Pilipinas, how can you attract turista? Tourism. Diba? How Exactly. can you attract tourists? Diba? Kung may ganitong sistema na, diba, mayroong mga nananakawan. Kasi ako, ngayon nananawagan ako sa mga balikbayan, kasi alam mo naman tayo mga balikbayan, yung mga anak natin na, lalo na pag galing ng Europa, Japan, yung mga rich country, they can afford yung mga, may mga entrance pa daw yung mga bar na yun, 1,000, 1,500, 2,000 ba, mga ganyan. How much is 1,500 sa US dollar? That's like 20, 25. Di ba? Afford yan. Kahit nagtatrabaho lang ang isang balikbayan sa fast food chain dito, kahit nga siya ay kahit ordinaryong trabaho niya, pwede siyang maka-afford na mag-bar sa Pilipinas ng $30, $40. Barya lang yan sa kanila. My point is, kung ganitong klaseng sistema ngayon na nangyayari sa Pilipinas, we talk about that bars na hinahayaan, nagreklamo na, nag-police report na, wala pa ring aksyon. Di ba? So, mali yun. Mali. Ikaw ba may nakita kang CCTV sa bar na yon? I don't know kasi kung parehong bar ang tinutukoy natin. May CCTV, right? Lahat ng bar nila may CCTV. Dapat sa panahon ngayon, kahit nasa mga squatters area ngayon, di ba? Sa lahat, kahit sa bundok, nakaka-CCTV na yung mga tao. Yeah. Dapat lahat meron talaga. Meron sila. So, if ganon, tapos walang nangyari, mali na yon talaga. May kalokohan talaga. Doon masasabi, tama ka doon sis. I agree with you with that na
Kung hindi nila, wala silang nagawa, tapos wala silang ginawang action with the victim, kadamay sila doon, damay sila doon. Kasabwat Kaya sila. nga. Kaya Pero kung nalulungkot may ginawa kasi sila, dapat may gawin sila with what happened. Yeah, kasi yung nag-message sa akin, natakot na sila na ayaw na nilang bumalik doon dahil binato sila ng tableta. I don't know what tablet was that. So anyway, pinakita ko na yung picture doon sa nakaraang vlog ko. Yeah. So eto yung bakit nangyayari ito. Walang NBI, walang police, walang DILG na gustong mag-raid. Kasi nga, sabi mo nga, alam ng may-ari na naglalatag sila ng ipinagbabawal na pulburon. So, sabi ko, posible din na alam ng may-ari yung mga modus na ito. But anyway, you are just speaking sa pagkakilala mo sa may-ari. Hindi ko lang alam kung magkapareho tayo ng bar. Pero, ang impact nito ay nasa tourism. At kung naapektuhan ang ating turismo, maapektuhan din yung ating mga kababayan na nagtatrabaho sa mga tourism sector. Kasi kung walang papasok na turista, wala silang kita. Pero ang gobyernong ito, they don't care. Wala silang pakialam. Kasi ang ginagawa nila, di ba? Ang ginagawa nila, talagang mangbenga lang ng, magpulburon lang. Which is really sad. Ang dami-dami mga issue sa ating bayan na nakakalungkot, sis. Grabe. Oo naman, sis. Yun nga paulit-ulit, pati nga yung kaso ni Tambi. I know. Ni Teletubbies. I know, sabi ni Earth 1758, noon walang CCTV ang bars. Recently na lang kasi may batas na nag-uutos na maglagay ng CCTV. Tama ka dyan, Earth. May batas talaga. Kaya nga sabi ni Cathy B, aking sister, may CCTV siyang napansin. By the way, ang dami kong nabasa na tinagtad daw ng bala yung bahay ni Robin Padilla. So, maaring totoo. Basahin natin na mamaya pa lang na. Sige, sis, basa ka ng comment habang nagbabasa ako, maghanap ako ng article. Yes, sabi nila, ang hirap maging OFW, sabi ni Korean Lifestyle. Sana hindi na maranasan ng mga anak ko o apo ko maging OFW. Totoo yan. Kasi ang hirap pong malayo sa inyong pamilya. Ang sakit po niyan. Madam Harlika, I fully agree sa tourism aspect and direct negative impact niyan. Hi. Yeah. Tamba. Sabi ko nga sis, 'di ba? Parang sana makuha natin yung safety ng Japan and ng Singapore. Yeah. Alam mo yun, or ang ganda nun kasi pag ganun yung mangyari sa atin, ang ganda, ang dami pupunta sa ating turista, ang ganda pa naman ng mga beach resort natin, ang dagat natin sa Pilipinas at ang ating pagkain, we are like mas masarap pa mga pagkain natin actually sa ibang bansa, hindi lang tayo na market properly. Yan. That's true. Kasi talagang malungkot dahil nga, sa airport pa lang, sister. Sa airport pa lang may mga mandurukot na. Sa airport pa lang kung ano-ano mga kinukuhang mga gamit ng mga what do you call it? OFW at syempre ng mga turista natin. So, it's really sad. May nag-comment sis, Your Honor, movie po yung kay Senator Robin. Movie lang daw. So, hindi namin masagot kasi hindi kami. Merong isang nag-comment din, Ronald Vicente, anong masasabi sa pagbaliktad ni Willie Revillame? Wala po kaming alam pa so far. No, I have vlog. I have 11-minute vlog. I talk about it. No, I don't think Palanga. I'm not campaigning for him. I will comment. No, nag-independent siya. I don't think nagbaliktad siya. Kaya nga ito yung sinasabi ko sa inyo, hindi lahat ng itataas ni Pangulong Duterte ay iboboto nyo. You have to study kung ano yung impact, ano yung significance na ginawa nila sa kanilang mga field. Kung katulad ni Willie, sabi ko nga, bagong mukha siya. Pero hindi ko siya, I'm not campaigning. Gusto ko siyang bigyan ng chance. Kasi mayaman na siya. Sana hindi siya magnakaw pag nakaupo na siya. And being independent, hindi ibig sabihin na nag-traitor ka. Ang sabi niya sa interview niya, naghingi siya ng basbas kay Inday. Sabi daw ni Inday, good luck. Ang sabi naman niya, nagpasabi daw siya dito sa yaya ni Bangag, nasabihin kay Bangag na tatakbo siya, Pero ako, sa akin, hindi ako mag-agree doon. Maybe, may pwede rin umaasa siya na ma-adapt siya ng gobyerno ni Bangag or I don't know. We don't know. We can only speculate. Pero sabi ko nga sis, wag lang niyang sabihin na si Bangag, katulad ni Manny Pacquiao, na ang ekonomiya ay number 1.
Huwag niya lang Correct. sabihin na matino si Bangag kasi diyan tayo magkakatalo. Talagang bobodyakin natin siya. Nako, utang na loob. Di ba? Oo. As in. Hindi, Sabi sa akin naman kung tatakbo kang independent, takbo ka lang ng independent. Hindi ka kailangan magpaalam. I Diba? know, right? Ganun Hindi, naman siguro, ginawa ni ano, Attorney Vic eh. Yun kasi tinanong ko, paano yun? Para nag-decide lang. Humingi siya ng mga advice, di ba sis? Nagtatanong siya. Pero Yeah, tumakbo siya on his own free will. Hindi niya Parang ganun din kailangan. in fairness kay Willie, ganun din siya naman. Parang nangingi lang. Hindi naman siya siguro parang in-inform lang yan. In fairness, hindi ko siya pinagtatanggol. Parang hindi ko pa kasi napanood yung iba yung interview, yung short lang na nagbigay daw siya ng abiso. I think it's the same thing kay Attorney Vic na humihingi siya ng opinion like PRRD kung tatakbo ba siya or hindi. So and we as his friends, 'di ba? Nagbibigay din tayo ng opinion dito na go for it, tumakbo ka dahil kung kaysa naman ang maupo mga bangag, 'di ba? Correct. Sis, ganun talaga. Sabi ni LDS Lanao, Willie Revillame is playing safe. No vote for him. Yan sabi ni Palanga. Sabi ko ako ay ang cute naman yan. Ang cute naman ng iyong baby doll. Say hi. Ano pa wala nang mata. Yuki, hello. Yuki, oh my God. Sobrang cute. Yeah. Oh my God, that's sa ating life. Oo nga. Kasi namumulit sis. Ayun. Baka biglang magsalita yan, magtakbuhan. Oo nga. Sabi niya, lumayas kayo dyan! Anyway. Sabi ni sige, magbasa tayo ng comment. Yeah. Sabi ni Frostmorn, at kung nagpapatuloy yung ganyang pangyayari, meaning mas malaki ang kita dyan to compromise. Yeah, masahin natin to. May mga point naman. Sabi ni LA, play safe si Willie Revillame. Yan naman ang tingin ko sa kanya. Ayaw niya manindigan talaga if saan siya. Di gaya nila Attorney Vic Marcoleta. Tama ka din doon, Palangga. Tama ka doon. Yes. So, kaya nga sabi ko baka umaasa siya na, i-adapt siya. Ako, I'm not campaigning. Hindi ko siya kinakampanya. Yes, ang sa akin lang, if we can give a chance, yung mga bagong mukha, kung gagawin niya yung pangako niya, di mabuti. Pero tama din ang inyong observation. Kasi kung talagang manindigan ka, nandoon ka doon sa Maisog Party, Maisog Rally, Peaceful Rally, ipinakita mo na sinusuportahan mo yung Duterte, manindigan ka. Di ba? Yun naman ang sinabi ko sa vlog ko. Yeah, kaya nga tanong ko sis, ba siya nagpaalam sa kina BBM? BBM ba siya? Di ba Duterte siya, alam ko? Ang alam ko, ang sabi niya, nagpasabi daw siya dun sa yaya ni Bangag. Ang tawag ko dun yaya, yung hawi girl ni Bangag, hindi natin pangalanan yung syonget na yun, tagahawi ni Bangag, nagpaalam daw siya na, oy, pakisabi naman kay Bangag, natatakbo ako. Yun na nga, alam mo, good point yun. Kaya two heads are better than one. Yeah, hindi ko na kanina yan, natakal ng good. Sige, go. Kasi sis, magsasabi ka lang pag, ako. Kasi ako, again and again, sabi ko, kasi tatakbo lang, kung talaga ang aking decision is to run independently on my own. Hindi ako na advice. Like, ikaw tatawa kasi sa tingin mo tatakbo ko. Do you think I can? What do you think? Will you support me? Actually, sabi ko nga palang behind the scenes, sabi ko kay Cathy, tumakbo ka kaya. Tumakbo kang Miss Universe. Tumakbo kang Miss Universe. Ako, tumakbo ako sa gym sa kanina. Nag-treadmill ako. Sabi ni Elle, boy, parang double agenda si Willie. Possibly, Palangga. Ako sis, opinion ko 100% na gusto niya na That's your opinion. Dalawang opinion ko talaga. Namamangka sa dalawang ilog, parang si Amy ba? Yes. Namamangka sa dalawang ilog. Yeah. So that's why the voter should be, Yeah. Sorry sis, go ahead. Yeah, the voter should really think about it. Yeah, go ahead sis. Yeah, kasi nga, 'di ba, parang sa akin, ang alam ko kasi Duterte siya, 'di ba? So ba't siya kung Duterte siya, kay Duterte siya magsabi. Ba't siya kailangan pumunta ulit kay BBM? So it means nakikiramdam siya kung tatanggapin siya sa partido ng isa, That's true. Doon siya Tama ka doon. Siyempre, it's a big amount of money 'di ba? Tama yung observation. Ako naman kasi kanina may vlog ako sa kanya. Ayoko naman siyang bodyakin kasi sabi ko nga, wala pa naman siya nananakaw sa Kabanang Bayan. Yeah. But you guys, your observation, talagang tama yung observation. Para sa akin, tama yun. Pero bago natin ituloy ang inyong mga observation, magpasalamat tayo kay Jonel Cuano, Gifted One, Boljak TV membership. Thank you naman Palangga. At syempre,
Ayan, may pang ano tayo, donate sis. Sabi Oo ni nga. Janelle, Miss Maharlika at Miss Cathy Binag, napakasarap panoorin ang mga ginagawa niyo. Keep it up. And more videos. Sana meet ko si Miss Cathy Binag. Single ka ba, Miss Cathy? Kasi sana mabasa mo. Sagutin mo yan. Let's talk about love life. Are you single? Kasi nakakapagod minsan ang politika palangga. Pag-usapan natin ng Oo. pag-ibig. Single ba? Si Miss Single Cathy? ako sis. Single ako. Kasi nung Wow, nahiwalay ako, okay. single ako now. Ayan, One and a half mga- year. 1.5 year na single ang aking kaibigan. And I'm diba? happy. Peaceful. Looking for someone? Di naman. No, I'm not. Darating naman. Well, yun. when I pray, kasi dating prayer ko sis, di ba? Pag nagdadasal tayo, Lord, ibigay mo naman sa akin yung ganito, yung ganyan. Please, bigay mo sila. Ang prayer ko ngayon, I think if you really surrender yourself to God, you trust Him a lot. Yung parang, yung tiwala mo buong-buo na. Ang prayer ko lang is, Lord, if you're going to give me a person for me, gusto ko na pong ikasal. Pero kung hindi po, at sa tingin nyo mas peaceful yung buhay ko na ako, kasama ko yung mga anak ko, okay na din po. Alam That's yun, nice. iba eh. Ganun lang. Di ba? Parang iba yung peace eh. Kasi nasa ano ka na eh. You have peace of mind. At Yes. your age, at our age right now, medyo Mhm. lamang lang ako ng konting paligo sa'yo. I mean, lamang sa edad. Pero sa alindog, ayoko din naman magpakabog, kaya nga gumamit ako ng iyong skincare. And thank you so much. Well, I mean, you're right. Yung jowa kasi, if you're single, sa ganitong edad, hindi yan hinahanap eh. Dumarating yan eh. Pwede mong mahanap yan sa coffee shop, pwede mong mahanap sa Manila Hotel, na may may nakakilala ka, di ba? Pwede ganon. Pwede mong na-promote ka ako. No? Oh my God! Nag-slow ako doon ah. Choing! Bigla akong gumano. Oo, di ba? Oo. Pwede mo makilala sa peaceful rally. You know what I mean? So, hindi yun hinahanap. Biglang-bigla na lang dumari. You'll never know. Yes, Diba? Ay, totoo. naku, masarap pa pag-usapan ng ang pag-ibig. Gusto niyo ba, Oo. mga palangga, minsan sa session namin about pag-ibig? Or we Advice. talk about love and sex. How about that? Oo. Maganda rin pag-usapan yon. Diba? Sex talaga. Diba? Sex or chocolate Oo. daw. O sige, tatanungin kita. Total, we Oo. have 10 minutes. Mm. Nahubaran na pala ako. Parang sex na talaga yung pag-uusapan natin. Di ba? Na talaga. Nakaloka. Ako lang kasi. Parang pag nakikipag-usap ako sa'yo, nasa bahay lang ako na, Oo nga. ganyan. So, okay, Yeah, let's same talk with about, me. oh, ayun, di ba? Let's talk about sex or chocolate. Making love. Hindi ako chocolate eh. Pangit kasi yung word na, Oo. na, huwag nga natin banggitin yun. Di ba? Hindi kasi, sis, Make love or chocolate. literally kasi, I don't do sex. I make love. Kasi I do it when I love the person. Yun yun. Yes. Of course. Hindi ako nag-one night stand eh. Hindi lang akong ganyan. Hindi ko Ay, kaya. may Oo. kakilala ako na nararampas sa bato-bato. Inamin niyang nag one night stand siya. Sa bato-bato, sis. Sugat-sugat. No, di ba? Mga palangga, may kakilala Oo, ako. Well, yung asawa ni Kilay, inamin naman niya. May Oo. video siya na inamin niya na nag one night stand siya. Well, Diba? may kaibigan din naman ako. Napanood mo yun? Hindi. Pero may kaibigan din naman ako lumulubog sa sa beach, sa sand. Yeah. Ako, ang tanong ko pa, ibalik mo sa akin yung tanong na yon. Sige, ikaw. Making love or making- chocolate? Pero feeling ko chocolate ka. Hindi. No. Isabay. Pwede naman yan. Actually, nangyari na yan sa buhay ko, no? Shout out kay Palangga, shout out. Nangyari na yan sa buhay ko, no? Habang naggaganon, kumakain akong chocolate, why not? Kasi Diba? love chocolates eh. Love na love. Diba? Di ba kinento ko sis, favorite ko nga na chocolate, isa lang, yung Ferrero Rocher na cappuccino na wala pa. I know, di ba? I promise Yeah. you, na maghahanap ako na hindi pa ako makahanap. Kaya maghanap tayo Wala mamaya. na sis, Ano sa'yo? wala na. I Wala like na, that eh. oh. May chocolate yung sa loob, may liquid form. Baka ano na yan, tinanggal na nila Oh, sa, nawala na sis. sa market. So, Oo. macadamia nut na lang ako ng ng Meiji. Ay, oh,
Naku, dapat pala pinadala ka kay shoutout kay Raimi. Pero Oo. weird, sis. You know what I'm eating there? Ay, Yung Raimi, last na- nanonood ka? Macadamia. Meiji Yeah. from Japan. Yan ang pinapadala niya sa akin. Talagang Sarap pinupurgan niya ako ng chocolates from Japan. Kasi alam niyang addictus benedictus ako dyan. Mm. Alright. So mag-comment tayo. Si Cotton Yeah. King, nag-agree siya sa'yo, sis. I don't know kung anong inagree niya. Yeah. Alright. Ano yan, Cotton King, ang inagree mo palangga? Correct. Yeah. And then, ano Sab- to? Sabi ni Frostmorn, sa damuhan. Ha, 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 ha. Palangga, yung mga damuhan, pampelikula yun eh. Oh, hilaan sa Oo. damuhan. Pero may Hindi story, namin may alam din akong story ng damuhan. Oh, Sa ano Italy yun? pa nangyari yun. Isang kaibigan ko. Ano to? Artista? Paano? Sige, gusto kong mag-usapan niya. Hindi. Ibulong mo kami yung pangalan. Oo, Paano? yeah. Hindi. Nag-charbahan sa damuhan? Isang wedding yun. Tapos parang nagkakilala sila, tapos nalasing, nagkahilaan sa damuhan. Sabi ko, seryoso ba? Sa bagay, it's Italy. Oh, wait. Kaloka? Sino ang kinasal doon? Artista ba? Hindi. Anak ng isang famous person. Na politiko? Hindi politiko. Business? Negosyante? Yeah. For sure. Negosyante. So, teka, curious ako. Sino yung gusto ko to? Kasi nakakapagod na minsan yung mga problema sa politika. So, itong negosyanteng ito, kinasal siya, tama? No. Tapos Hindi siya yung tinatanong mo kasi kung sino siya, right? Ang sagot ko sa'yo is, anak siya ng isang famous na negosyante. Yun. Okay, yung nag-one night stand sa damuhan. Hindi, sis. Yung kaibigan niya yung nag-one night stand sa damuhan na kay common friend namin. Yun na lang yung story. Pero hindi siya yung malayo. Really? Ano yun? May nakakita? Paano yun? May nakakita? Sis, spontaneous. Paano? You know naman. No, kasi hindi pa ako, alam mo, kahit na loka-loka ako, conservative ako, wait. Hindi pa ako nakakakita ng nagdudu sa damuhan. Pero I remember, back in college days, yung mga kaibigan kong jokeling, nakwento ko naman yun sa vlog ko. Nakita ko yung sa beach, yung mga kaibigan ko, shoutout sa mga palangga kong kaklase ko nung college. Pero yung lalaki at babae, wala pa ako nakikita ganyan na naghilaan tapos nag-tsakan blues. Grabe. Modern. Hindi ko alam sis kung nag-tsuksyakan eh. Pero may nangyari. Oo. Baka naman naglaro lang sila ng apoy. Chuck and Poy. Oo. Anyway, moving on tayo. May nagtanong, ano yun? Ano yung open, ano yun? Lights on, lights off. Both. Oo, yeah. Ikaw, lights on, lights off. Both. Makinis ako, no? Charot! Depende sa mood. Talaga? Ako, Hindi. How about sunlight? Alam mo yung dream ko na gawin? Sa Sa cruise Bermuda. No. Of course, Bermuda grass? Sa Bermuda grass. Kaya nga yung bakod namin dito, gusto kong patakpan yan, hindi nakikita ng kapitbahay. Kasi ipataas ko. Tapos dun sa backyard, may Bermuda kami dito. Minsan, seriously. Hindi ko joke. Akala ni Palangga, nag-joke lang ako. Sabi ko, ano kaya natin ito yung hindi nakikita ng kapitbahay, tapos pataasan natin yung mga para pwede tayo dito daytime. Speaking. Diba, remember I told you, I have a good friend na talagang when you're younger, you're wild, diba? Parang tapos, pag hindi ka talaga active with your faith with God, parang you do a lot of things. Siraulo ka talaga, Yeah, so nung bata kami, we were talking about it. Kasi sabi ko, grabe ang daming, sorry yung parang hindi naman kagandahan dyan, pero sobrang saya ng love life nila, talo tayo, ganyan, diba? So go ahead, sis. Meron ka bang, sabi ni Rolly Natividad, sa cruise ship, sa jacuzzi, sa open deck? No, hindi ko ginagawa yan Palangga. Diyos ko po, makita pa ako ng mga Pilipinong nagtatrabaho doon. Si Marley, mamaya mabidyoan tayo doon. At saka dirty naman yan. Diba? Ang daming gumagamit noon. Mamaya magkasakit ka pa. Alam mo yun. Outdoor, sabi ni Rampa with Narda. Outdoor or Natutuwa indoor? sila sa topic Okay. Outdoor or indoor? Any. Yeah.
Any naman. Kaya Basta nga, walang tao. Huwag naman public. Gusto ko nga outdoor, di ba? Kaya nga gusto ko nga pataasan yung bakod para walang makakita. Kaso lang baka may CCTV kapitbahay. Kinabukasan Oo. viral ka na sa website ng mga... Sabi Ay, niya, no. Japanese yung kanyang name, kaloka topic, but I like it. For adults only. Wala naman nanonood siguro na bata sa atin. Wala. Yeah. Pero Pero hindi meron naman ka ba- nila alam. My question is, nang bata ka ba, syempre, when we're young, we're wild and, gorgeous. And of course, tayo, mga agresibo ba? Meron ka ba mga pinagsisihan ng bata ka na sana ginawa mo? Hindi lang dun sa chuba-chucho, sa mga bagay-bagay. Sis, alam mo, at first you do. But right now, at this point in time, as we grow, nag-mature ka, As and you you grow have beautifully. yeah. Tapos you have more wisdom, wala. Kasi I won't be hindi ako magiging ako kung hindi ko nadaanan lahat. Na-realize ko na yun. Kasi you don't regret whatever happened in your That's life. true. Kasi That's choice true. natin yan di ba? Parang sabi nga na lahat ng ginagawa natin sa buhay natin, desisyon natin yan, responsibilidad natin yan. So, we'll take That's true. Kasi the effect of whatever yung decision experience we make. natin sa buhay, whether, ito kasi itong mga to Natatawa. parang love-making. Hindi, but seriously, yung mga experience sa buhay, ito yung, dito tayo hinubog. Diba? Kaya Exactly. tayo naging ganito. Tumapang tayo, diba? Sabi ni Sin Wild and Free. Sabi ni Dads Cornejo, sabi niya, you love indoor of my car. Oh, di ba? May mga ganun. Meron naman si Minda Diaz sa sementeryo sa top ng puso. Kaloka. Mga bangag. Palangga mga bangag na ang gumagawa nun. Mga bangag. Sabi ni isa, saya.